Magandang umaga po sa inyong lahat. The whole week is very good. Salamat po sa lahat ng gabi-gabi ay nakasama natin sa ating prayer, Zoom prayer. Salamat po sa inyong pagpupunyagi para ipanalangin at itaas ang mga kahilingan ng ating mga kapatid at ng iglesia. Salamat po rin sa Panginoon dahil may mga panalangin at pinakingganan niya at akin pong kahilingan na ipagpatuloy natin ang pananalangin para yung iba pa na hinihintay nating ibigay ng Panginoon ay talaga nating makamtan. Okay, so katapusan ng buwan, birthday Sunday, dahil last Sunday of the month. So ganun din ay may ilang announcements lang ako bago ako pagpatuloy ang mensahe. Makikita tayo siguro ay sa katapusan ng linggo uli ng Agosto. Kasi tomorrow, ipag-pray nyo kami, punta tayo sa Canada para pag-minister sa ating church na pinangungunahan ni Pastor Nomer Santiago. So sa August 3 ay August 1 to 3 ay kanilang church camp at naimbita ang inyong lingkod para makasama nila at mag-hold kami ng one-day journey. Hindi po ito natin nagagawa dito. So, in the near future ay siguro magagawa din natin. Pangalawang announcement na gusto kong sa akin manggaling ay pagandaan natin yung ating 2026, February 2026 Relational Discipleship Philippines. Anong pangalan? Destined to Win 2. At gagawin ito sa Tagaytay, malapit na sa atin. And sa kasalukuyan ay nakapag-deposit na tayo sa CCT, Center for Community Transformation. Yan po ang lugar at nakarating na ang karamihan, iba sa atin doon. Ito po ay isang magandang lugar. At para masigurado natin na magiging atin yung lugar, hindi lang down payment ang kailangang ating gawin. Kailangan din na 30% down payment, which is equivalent to about 310,000 pesos. So, naglakas loob po ako dahil naniniwala ko you are generous at interesado. So, tayo ay nag-pledge ng 50,000 pesos from our church. At ang makoor naman ay 20,000 pesos. So, how do we gather that? Yung lahat po na may intention, and I hope everybody will, ay ating inaasahan na magbigay ng kanyang kayang ibigay para i-reserve ang kanyang slot para sa tawag doon? Conference na yon. So any amount, pero kung gusto niyo bayaran ng buo, makipagkaugnay na lang kay Pastor Arnold. Ang down payment po ay due ng August 18, 2025. So mag-ugnayan po kayo kay Pastor Arnold para ma-deposit na natin sa account na iyon. At isa pa, para gumagawa rin ang Our Relational Discipleship Philippines ng paraan para mabababaan pa ng konti yung ating conference fee. And one of the steps na gagawin ay magpapa-official register na tayo as an organization ng Relational Discipleship Philippines. At meron po 5 lalaki, hindi ko muna sabihin ko sa inyo, na napili para maging board of trustees. At isang kapatid na isang pastor na si PA ay siyang mag-arrange ng i-registration. So hindi pa kami nakapag-usap. Mali pala. Kasama po ang inyong lingkod sa 5, pero hindi ko na-disclose yung iba. So naasahan ko po na we will really support this. Okay, so lahat po na interesado na makasama doon, si Ulting ko, makipag-ugnayan kay Pastor Arnold kung ano yung inyong kaya initially, at pagkatapos mag-ipon ka para makumpleto. So ito yung catch. Pag nag-deposit ka na ngayon,
non-refundable yung ibinigay mo. But of course, kung kailangan mo ng tulong para mapunuan, gagawa natin ng paraan. Okay? So, yun po kasi I am concerned na talagang magawa. Malapit ito na pwede ngang ina-arrange ko pa sa kanila na pwedeng mag-uwian. Pero mas maganda kung mag-stay kayo doon. So, it's a 2-day lang naman. 2 days. 2 days, Pastor, sa regular attendees, di ba? 2 days lang. February 25 and 26. So, dahil pangalawang appeal, birthday uli namin yan. Regalo nyo lang sa amin. Kahit na hindi kayo magregalo, mag-attend lang kayo. 70 years old na ako by that time. Yan. So, parang 62 pa lang, ano? Okay. So, yan lang po ang announcements. And of course, yung DSC sa October, pag-uusapan pa natin sa mga sunod na linggo. So, I'll see you most probably sa August 24 na kasi sa 15 kami dadating, may jet lag. So, doon na lang muna kami sa malapit sa aming bahay. Okay, so yan po ang announcements na akin. Nadagdag ko lang sa may announcements din naman. So ngayon ay hulingang Sunday ng ating month of July. So ang ating kukumpletohin ngayon ay yung pag-aaral sa Luke chapter 8. At doon binigyan natin ng title na Requirements of Effective Ministries. So sa mga 2 linggong nagdaan, 3 linggo pala, 3 Sunday, ay may mga napag-usapan tayo. Ang unang requirement para ikaw ay maging mahusay o epektibo sa ministeryo na bawat isa sa atin ay meron, sa maliit na paraan, sa pamilya o sa trabaho, that's ministry. At iba pa, ang number 1 is to learn to heed to listen. Learn how to listen effectively, empathically, attentively. Okay? Ang lahat ng nagiging epektibo sa anumang larangan, sa anumang trabaho ay yung mahusay makinig. Okay? Dahil pagka ang resulta, ang laging bunga ng pakikinig ay gawa, action. At ang kalimitang bunga ng action ay blessing. So, yun yung unang requirement. Pangalawa, na nabanggit sa atin ni Pastor Arnold, yun nga yung take time to pray. Yun ang pinag-usapan nung last Sunday. So, dahil marami tayong kinatatakutan, maraming nangyayari. Anong Sunday, ito rin yung ating topic na meron tungkol sa mga bagay na kinatatakutan natin. Di ba? So, ang unang paraan para yung kinatatakutan mo, hindi man mawala, ay malagpasan mo is prayer and fasting. Yan ang ginawa natin last Sunday. So, ngayon, aking dadagdagan ang sinimula ni Pastor Arnold. Kaya, ang magiging topic natin ngayon, magtiwala kay Jesus na aalisin niya ang iyong mga takot o to overcome fear. Okay? So, sino dito ang hindi marunong matakot? Andres Bonifacio, atapang, tao. Diba? So, lahat tayo natatakot. Paminsan-minsan. Sa aking sabi natin, gusto ko i-classify ang mga kinatatakutan natin sa 4 na bagay. 4 Ds, di ba? 4 Ds, okay? Merong 7 Ds na mango, di ba? Yun masarap na pasalubong. Pero dito, 4 Ds. Ang 4 na yon, disaster, pangalawa, demons, pangatlo, disease, at pang-4, death. Diba? Yung mga nagkaraang araw, nakaranas na ng disaster na naman, danger. Diba? Dito sa chapter 8, kung natatandaan natin, sila ay tumawid ng dagat, simula latawid sa Galilee, bumawid sila sa kabilang side, at along the way, habang sila ay naglalakbay, nagkaroon ng danger o disaster. Diba? Kasama nila si Jesus, natutulog, kung binasa natin yung chapter 8. At tapos, itong mga mangingisda na sanay na tumawid sa dagat na yon dahil taga-roon sila, no sila naghahanap buhay, nataranta, nagpanik. So, kahit sila na mga sanay doon sa lugar na yon ay natakot. So, yun yung una. Pag may disaster,
natatakot tayo. Pag may danger, ano man ito, lindol, baha, bagyo, sunog, walang natutuwa, lahat ay natatakot sa bagay na ito. Beyond our control. Kalimitan ng disaster nangyayari kung hindi natin kasalanan, kung hindi tayo cause ng accident, nangyayari ito nang hindi natin inaasahan. So that brings fear. Pangalawa na tinalo ni Jesus doon sa isang istorya na actually sa Sunday, yung tao na inaalihan ng demonyo, di ba? Sabi sa Gazarenes. At habang siya naroon siya ay kinatatakutan din naman ng tao. Yung tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo ay kinatatakutan din ng mga tao na kanyang bayan. Kaya nga itong tao ito, ginagapos nila. Sabi, tapos siya ay nagwawala, sinasaktan ng sarili. At makita niya si Jesus, immediately kilala niya si Jesus, di ba? Yun yung naroon sa istorya. Matatanong natin, ba't niya kilala niya? Samantalang itong 12 alagad, kasama nila si Jesus, hindi nila kilala. Nakilala lang nila noong lagpas na sila sa disaster o sa danger. Diba? Natutulog sila. Sabi ni Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, lulubog tayo. Sabi sa wikang Tagalog. Sabi no, pagkatapos, pinatagil ni Jesus ang waves, ang hangin. Sabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Itong demonyo, kilalang kilala si Jesus, lumapit agad at nakikiusap. Sabi niya, huwag mo muna kaming paalisin dito, huwag mo kaming ihulog doon sa abyss. Yung pakalalagyan ng mga demonyo ayon sa Revelations sa dulo sa katapusan. At si Jesus, kahit demonyo, pag nanalangin, pinapakinggan pala niya. Diba, nakaroon ng negotiation. Sabi niya, wag sana. Ang sabi ni Jesus, ang decision niya, ilagay kayo yung mga, napakarami nila, legion, di ba? Ang isang legion, nasabi ay between 3,000 and 6,000, nasa isang tao. Kaya pala hindi kayang kontrolin ng tao na yon dahil napakaraming masamang espiritu na nasa kanyang katawan. So, inutusan yung legion, pumunta sa mga baboy, alam natin na nangyari, ang mga baboy nagpatiwakal, tumalon sa lake. So, ganun ang ginagawa ng demonyo. Kaya, may karapatan tayong matakot. Pero gusto ko malaman ninyo na si Kristo ay nasa inyo na. Hindi ko sinasabi na hindi kayo aatakihin, pero ang tagumpay natin laban sa Kanya, sigurado, di ba? O, meron isang nag-agree. Alright? So, yun yung pangalawang So ngayon, kukumpletohin natin. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sakit at kamatayan. Ayaw natin ito, di ba? Sakit at kamatayan. So, ano ba ang ginagawa ano ang tamang takot? Ang tamang takot ay yung takot na nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Alam ng Panginoon na matatakot tayo. At gusto kong balikan, bakit ba sinasabi ito lahat ni Jesus? Bakit sinasabi niya na maging mahusay sa pakikinig ang mga alagad? Kasi sa chapter 9, makikita natin, sila ay isusugunan ng Panginoon. Sila ay dala-dalawa, mangangaral na. At lahat ng ito, yung ating disease, yung disaster, demons, ba? Number 3? Disease and death ay pwede nilang makaharap. Kaya inihahanda nila. 'Di ba? Ang pangbawas sa takot kapag ikaw ay handa. 'Di ba? Kapag handa ka, katulad noong let's say, nasa dagat ka. Anong preparation? Siguraduhin na merong lifeboat, merong life vest, merong lahat ng instruction para ikaw ay hindi mapahamak. Alam mo yon. Then, kahit may dumating na disaster, your chances of survival increases, di ba? Pero pag hindi ka naghanda, kaya nga ito ang ginagawa ni Jesus dito, inihahanda ang 12
para sa kung anong kakaharapin nila pag sumunod sila sa iuutos niya. It's the same thing na sinasabi sa atin ngayon. Meron tayong dapat paghandaan. Okay? So, fear brings the faithful closer to the Lord. Kung kayo natatakot, lumapit ka sa Panginoon. They're the two characters na pag-uusapan natin ngayon. So, hindi pa ako nakapagbasa ng Bible pala, isa-isahin natin ngayon. So, kanina naman nagbasa sa prayer. So, ating buksan ang Luke chapter 8, verse 40 to 42, at hanggang sa sumusunod tong istorya ni Jairus. Okay, so sabi dito sa wikang Tagalog sa Luke chapter 8 sa Magandang Balita Biblia, ang sabi diyan, si Jairus hinanap si Jesus na karakaraka o immediately tumugon naman sa kanyang desperadong hiling dahil ang kanyang anak ay malapit ng mamatay. Okay? So Jairus sought Jesus, who immediately responded to him due to his desperate request about his dying daughter. So si Jairus merong anak na babae na 12 taon. Ang sabi dito sa verse 40, pagkatapos sila nakabalik na uli sa kabilang side kaya sila nasa Capernaum, sabi sa history, sabi niya, inaabangan na si Jesus sa kabilang side ng lake. Kaya pagbalik niya, sinalubong siya ng mga tao. Dumating ang isang lalaki, si Jairus. Leader siya sa synagogue. Dumapa siya sa paanan ni Jesus at nakiusap na sumama ito sa bahay niya. Malala na kasi ang sakit ng kaisa-isa niyang anak na babae. Mga 12 years old na ang bata. Okay? So, 12 taon ang bata at sa English, niya mamamatay. Ano ba yung synagogue leader? Actually, ang equivalent ng synagogue leader ay isang elder o isang pastor. Siya ay nangunguna sa mga rituals and ceremonies sa araw ng Sabat. So, kaya ang kanyang inisip na kahit na ito ay maaring maglagay sa kanya sa trouble. Kasi, di ba, sa isang synagogue, meron ngang leader at merong mga rabbis. Ang rabbis, alam natin, ay karamihan sa kanila ay oposisyon kay Jesus. Nire-reject niya si Jesus. Kaya nang lumapit siya dito, kay Jesus, para hingin na pagalingin ang kanyang anak, ang totoo, merong mga nakatingin sa kanya na hindi magugustuhan ang gagawin niya. Pero dahil mahal na mahal niya yung, hindi ko alam kung nag-iisang anak, pero 12 taon, sino bang tatay ang hindi gagawa ng paraan para kahit na sabi natin ito'y hindi katanggap-tanggap sa iba, gagawin niya para mailigtas ang kanyang anak. Di ba? Lahat ng tatay yun ang gagawin. Kaya kinalimutan niya yung pwedeng maging consequence ng kanyang paglapit kay Jesus dahil si Jesus nga ay kalaban ng mga kasama niya doon sa synagogue. Okay? So tayo kapag in danger, sabi nga ang tawag na iba, kapit sa patalim, kahit unconventional, kahit hindi katanggap-tanggap sa iba, pero kailangan gawin para yung kailangan mo, yung problema mo ay malutas. Niniwala ako dahil sa pagmamahal natin sa ating anak man o asawa, gagawin natin yon. So naroon desperado si Jairus. Siya ay lumuhod sa kanyang paanan ang sabi. At sabi niya, sumama ka sa akin. Makikita natin dito, mayroong isang lalaki rin na lumapit kay Jesus. Kung natatandaan natin, Luke chapter 4 yata, di ba? Yung lalaki na, chapter 5. Yung centurion, di ba? Yung Roman centurion lumapit kay Jesus, ang kanyang inilalapit ay yung kanyang alipin na para na rin niyang anak na mamamatay din. Okay? So kapag nagmamahal ka, kinakalimutan mo kung ano ka, di ba? Pag namamahal ka, kinakalimutan mo na merong mga tao na hindi matutuwa sa ginagawa mo. But he did not mind what they think because sa pagmamahal niya at higit sa lahat, binrake niya yung barrier. Okay, so
anong gusto kong makita natin dito? Kapag tayo ay desperado, dapat matino pa rin ang isip natin, hindi nagpapanik. Kasi ang number one kalaban ng fear, hakasira sa takot, ay panic. Pag ikaw ay naging panicky, ni Batman, pag ikaw ay nataranta, hindi na mahusay ang isip. Di ba? Kasi naniniwala ko, si Jairus ay gumawa rin naman ng paraan. May mga doktor na noon. Pero walang nangyari. Ang lalapitan niya, hindi doktor. Pero na-witness niya, narinig niya na itong lalaking ito ay nagpapagaling. Mubuhay ng patay. Meron na buhay na patay, di ba? Yung babaeng, yung anak ng widow na ililibing, di ba? Nakasalubong nila sa Nain. Sabi ni Jesus, pinagising yung lalaki, ililibing na lang na buhay pa. I sincerely believe dahil minomonitor nga ng mga leaders, religious leaders ang ginagawa ni Jesus, alam niya yung kaya ni Jesus. Alam natin ang kaya ni Jesus. Kaya pag may problema tayo, may kinatatakutan, huwag tayong mataranta. Kasi pag dinagdagan mo ng duyon, iba nang ibig sabihin. Diba? Oh, ang galing niyo mag-pick up, ano? Diba? Kailangang we keep. Anong pinaka-maimportanteng gawin? Lumapit kay Jesus. Amen? So, ito nga ang ginawa. At itong pinaganda sa lahat. Lumapit siya kay Jesus, immediately sasama siya. Hindi niya sinabi doon na, pwede niya sabihin, hindi ba nabalitaan na yung centurion, pinagaling ko yung kanyang alipin, hindi na ako kailangan pumunta doon? Bakit kailangan abalahin mo pa ako? Diba? Ibig sabihin, mas malalim yung pananampalataya ng centurion kaysa kay Jairus. Yet, willing si Jesus dahil yun ang request. Ang sinabi kasi noong centurion, di ba, wag ka na pumunta. Sabihin mo lang. Pero ito, ang request niya, samahan mo ako, puntahan natin. So kung anong kailangan natin, gagawin ni Jesus. Pero pag ikaw ay nataranta, kahit prayer, nakakalimutan mo, di ba? Dahil di mo nga kontrolado ang takbo ng isip. Huwag tayong magpanik. So, ano ngayon ang nangyari? So, nung sila'y naglalakad niya, while Jesus was on the way to the house, pakibante mo, ayan, to Jairus' house, a woman who bled for 12 years, nagkataon, 12 na naman, interrupted the journey of Jesus and his companions. Sabi sa 42 to 45, sabi doon, 42, sabi po, habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, ginigit-git siya ng mga tao. Isa sa mga ito, isang babaeng 12 years nang dinudugo. At kahit naubos na niya ang pera niya sa pagpapagamot sa mga doktor, walang makapagpagaling sa kanya. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ng dulo ng damit nito. Agad na tumigil ang pagdudugo niya. Nagtanong si Jesus, sino humawak sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Peter, Master, napapaligiran po kayo at ginigit-git ng mga tao. Okay? So, ito yung ginawa noong ibang style naman itong babae, di ba? Meron siya pamahiin, katulad ng ibang pamahiin ng ibang mga naniniwala kay Jesus ngayon, payong, puting towel, di ba? May biblical pala yun, ano? So, lumapit siya, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanilang damit, gagaling na ako. Okay? Superstition, pero pinagbigyan ni Jesus. So, talagang din mapipredict ang gagawin ni Jesus basta lumapit tayo sa Kanya. So, yun ang magandang balita dito sa bagay na ito. So, sabi dito, pero ito yung isang, di parang yung kanyang ginawa, parang pangungupit, di ba? Pagnanakaw. Pero hindi mo pala kayang nakawin si Jesus. Alam niya kung ano ang nasa kanya. Kaya ang sabi niya,
sinong humipo sa akin? O si Peter sabi, mabilis talagang sumagot, sa dami ng mga tao dito, imposibleng malaman natin. So anong sabi ni Jesus? Sabi niya, kay Abante, okay, so Jesus praised the healed woman for her faith after she admitted what she did. Di ba? Sabi sa 46, pero sinabi ni Jesus, may humawak sa akin, naramdaman ko kasi na may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na bistado na siya, magandang pagka-translate dito. Sobra siyang natakot at lumapit sa paanan ni Jesus. Sinabi niya sa harap ng lahat ng tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at paano siya gumaling agad. So, 48 pa pala hanggang 48. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang isang lalaki galing sa bahay ni Sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng panananalig mo. Sige, umuwi ka na. Okay, ito yung napakasimpleng istorya, di ba? Hindi, kahit na pinagtangkaang nakawan ng babaeng ito ng kapangyarihan si Jesus, di niya kinondina. Ang pinuri pa nga niya dahil umamin naman siya. Di ba? So sabi niya, daughter, she said, your faith has made you well. Go in peace. So makita natin na iba ang kanyang pamamaraan, pero dahil ang Diyos ay nagmamahal sa kanya, ang si Jesus talagang gagawin ang nararapat, nangyari ang kanyang kahilingan. Pero kailangan i-confess. Pero isipin natin, bakit ba kailangang sabihin pa ni Jesus na talagang gumaling siya? Kasi for 12 years, itong tao na ito, sa Leviticus chapter 15, yung sa rule tungkol sa babaeng inaagasan na may ganitong sakit, for 12 years siya ay hiwalay. Hindi siya pwedeng magsimba. Hindi siya pwedeng pumasok sa synagogue. Hindi siya pwedeng pumunta sa Jerusalem. Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang may kaugnayan sa kanyang pananampalataya. Kaya makita natin, talagang nananampalataya ang tayo ito dahil gusto niyang gumaling. Inubos nga niya ang kanyang kayamanan para lamang siya gumaling, pero walang nangyari. Kaya talagang ang taong babae na ito ay merong desire to really come close to the Lord. Okay? So, pero dahil sa kautusan, hindi siya pwedeng lumapit. At ang tanong, bakit niya pinilit na nakawin na lang? O hipuin na lang? Kasi mayroong isa pang batas na kapag ikaw ay nagkaroon ng contact, sa sino mang ganon ang karamdaman, ikaw ay magiging unclean. So si Jesus ay kailangan dumaan sa cleansing rites para makapagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kaya ginawa niya, palihim na lang. Ang problema, kung hindi ito hinayag ni Jesus, at kahit i-declare niya na magaling na siya, walang maniniwala sa kanya. Okay? So, yung paghanap ni Jesus tungkol sa kung sino ang humawak sa kanya is also for the benefit of the woman. Kasi kung hindi in-affirm ni Jesus at dineclare ng babae lamang na siya ay gumaling na, maaring hindi pa rin siya makalapit sa iba. So anong ibig ko sabihin? Pag tayo ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, mabuti rin na ipahayag natin at i-affirm ng iba. So yung testimony is good. Okay? Kung anong naranasan natin pa malaman ng iba, para yung iba ay ma-inspire din. At ito nga yung nangyari doon sa prayer and fasting natin. Kaya nga suggestion ni Pastor Arnold, gagawin ka natin. Tuwing last Thursday ng bawat buwan, ay gagawin natin katulad ng ginawa yung prayer and fasting. Kasi doon ay nagkaroon ng pagkakataon yung mga nag-attend to testify, to strengthen each other. So we will build on that culture. Hindi lamang mid-year or early part of the year, tayo magsama-sama na manalangin at magpapatuto sa isa't isa. So dito ang nagpatutuo, nag-affirm na talagang gumaling ang babae ay ang Panginoong mismo. Di ba napakasarap noon? Kasi siya mismo ang nagsabi. Kung hindi,
baka walang maniwala sa kanya. So ipagpatuloy natin. So sa 48 to 52, nagkamali yata ako ng sulat dyan. So pakibasa, ating tuloy. 46 to 52. Tama ba? Bala, okay. 48 ngayon, dapat 49. 49 to 52. Mali ang aking pagkagawa. Okay, so di nagkaroon ng delay ngayon. Kasi hinanap pa ni Jesus ang umawak sa kanya. Dahil sa abala, sa interruption, ano nangyari? Namatay yung bata. Okay? Kung kayo si Jairus, una mong narinig yun, sinabi, patay na anak mo, huwag mo nang abalain ng Mesiyas. Siguro, baka si Dexter, sasapakin niyo nagbalita, no? Pero mo, nagpakahirap ka. Alam niyo ba kung bakit talagang mahirap? Because Jesus was one day journey away from the daughter. So kung hindi inabala ng babae si Jesus, baka sakaling abutin pa ng buhay. So ito, hindi DOA. DBA. Nakuha niyo? Death before iba? Diba? Hindi DOA. Ha? Alam niyo yung DOA, mali no? Kung hindi siya dumating doon, baka buhay pa, di ba? Death on arrival. Dead ba o death? Dead on arrival. Maling term, di ba? Kung hindi siya dumating sa ospital, buhay pa yon. Tama ba, Teacher Connie? Tama ba yung aking English? Di ba? So, ito ang nangyari. So, sabi dito sa 49, habang nagsasalita pa si Jesus, dumating isang lalaki, galing sa bahay ni Jairus, sinabi, patay na po ang anak niyo, huwag niyo nang estorbohin ng teacher. Nang marinig to ni Jesus, sabi niya kay Jairus, huwag kang mag-alala, maniwala ka lang at gagaling ang anak mo. Diba? Gagaling ay patay na. Diba? Paano yun? Diba? So, hindi naniniwala si Jesus na patay na. Yun ang talaga makikita natin dito. Kaya nga, your daughter is dead, there's no use trip niya. Just have faith and she will be healed. So makikita natin ito, iba yung tingin ni Jesus, iba ang tingin ng iba. Sa tingin noong mga nag-report, patay. Sa tingin ni Jesus, buhay, gagaling pa. So lahat ng tao may pag-asa. Kung sinaisip naman natin dito, may mga kaibigan tayo na wala ng pag-asa, hindi maliligtas, ang sabi ni Jesus, meron pa. Diba? Sila ay dead in sin. Diba? Yun ang sabi natin sa ating training sa discipleship. May pag-asa, mabubuhay pa sila kahit ma-delay. Kasi merong mga bagay nga tungkol kay Jesus. So tuloy natin, sabi sa 51, nang makarating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Peter, John, James at ang tatay at nanay ng bata. Malungkot na nag-iiyakan ang mga tao, pero sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata, natutulog siya. 53, pinagtawanan siya ng mga tao dahil alam niyang patay na nga ang bata. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay niya at sinabi, anak, bumangon ka. Sabi sa ibang translation, Tabitha cumi. Nabuhay siya uli at bumangon agad. Tapos sinabi ni Jesus, nabigyan siya ng pagkain. Bumibilib ang mga magulang ng bata, pero sinabi ni Jesus ang mga tao na huwag ipagsabi ang nangyari. Naalaman niyo ba kung bakit may sakit ang bata? Ha? Sino nakakita? Hindi pinapakain di ba? Joke only. Ha? Ano? Ayun. Hindi gutom, ay kinamatay ng bata. Ha? Baka akala niya. Kaya pakainin niyo. Kasi kung minsan malikot ng isip ko pasensya na kayo. Di ba? Bakit pakainin daw? Kasi ibig sabihin, buhay na. Kasi kalimitan, di ba, may sakit, hindi nakakakain. So ngayon, pinagtawanan, pero yung panlilibak ng mga tao, hindi naging hadlang kay Jesus. So, ano ngayon? Bakit tayo hindi dapat matakot? 4 na bagay. Una,
disaster or danger. Pangalawa, demons. Pangatlo, disease and death. Bakit hindi tayo dapat matakot? Why should we not be afraid? Di ba? Number 1, Jesus will not reject any desperate plea for salvation, help, and forgiveness. Kung ano man ang dahilan kung bakit natatakot ka, dahil hindi ka mapatawad sa iyong kasalanan, meron kang pangangailangan, kailangan mo ng tulong, gusto mo maaligtas, Jesus will not reject any desperate plea for salvation, help, and forgiveness. Makikita natin ito sa lahat, di ba? Lulubog ang barko, sabi ng mga mangingis, ng mga kasama niya 12, lulubog tayo, iligtas mo kami, iniligtas niya. Yung demonyo, nakiusap, pinagbigyan, pero napalaya yung may sakit. Yung sinasabi, so merong siya mismo ang alam na gagawin niya. Yung may disease na babae, secretly, pinagaling pa rin niya sa paraan. So, hindi tayo dapat matakot. Pangalawa, there is no prescribed manner for expressing faith. Hindi ibig sabihin, merong sistema. Of course, yung ating ginagawa, tayong nagtipon-tipon ng linggo-linggo is an expression of faith. Pero hindi ito kailangan illegalize kung ano pinapahiwatig natin ang ating pananampalataya. Okay? Gusto ko tingnan natin yung comparison, ba? Sabi dito sa kay Jairus at saka yung expression ng faith nila. Si Jairus at saka yung babaeng 12 taon na nagkaroon ng sakit. Sabi niya, Jairus had good 12 years of living with her daughter, but those years were about to end. The woman had 12 years of agony, but she did not lose hope. Diba? Yan ang pagkakaiba. Akala ni Jairus, katapusan na. Yung babae, 12 years na nahihirapan, hindi nawala ng pag-asa. Jairus was an important man, the ruler of a synagogue. The woman was nobody. We do not even know her name, di ba? Basta babae lang. Okay? Jairus was probably wealthy. The woman spent everything she had on doctors but remained sick. Jairus came openly. The woman came secretly. Yun ang difference nila. Jairus thought that Jesus need to do a lot, including coming to his home. The woman believed that if she can reach the hem of Jesus' robe, she will be healed. Makita natin dito, di ba? Pero the common thing between Jairus and the woman, they approached Jesus. Jesus responded to the woman immediately. Jesus responded to Jairus after a delay. Merong biglang sagot, merong ibang may delay. Kaya kung ikaw ay may hinihiling sa Panginoon, sa kasalukuyan, na hindi pa dumarating, continue praying. Kung ano yung prayer request mo, kung hindi man nasagot pa ngayon na prayer and fasting natin, continue praying. Di ba? Kaya dadating ang panahon, yung tamang panahon, bibigay ng Panginoon. Jairus' daughter was healed secretly, di ba? Sila lang ang nakakita, si Peter, si James, si John, si Jesus, saka yung mga parents. Pero paglabas niya, nalaman na ng lahat. So the woman was healed publicly. So ano ibig sabihin? Ang nangyayari sa ating lihim, nangyayari sa ating buhay, pwede nating i-disclose sa mga may kaugnayan tayo kung makakatulong iyon para lumalim ang kapanalang pananampalataya. So huwag nyo itago yung mga blessing na tatanggap nyo sa Panginoon. Amen? Kung pwede nga, i-share nyo pa di ba? Mamaya may mag-share ng blessing birthday di ba? Kahit hindi birthday, di ba? Pag mayroon tayo tinanggap sa Panginoon, let's do it, the thanksgiving publicly. So ulitin ko, fear brings the faithful closer to the Lord. O bakit napunta si Kuya yan? So and then, in conclusion, Jesus will display His power and authority over anything we are afraid of. We just need to believe. Okay? Yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang governance o authority ay hindi kakakait ng Panginoon para maalis yung ating takot.
So today, gusto kong tanongin kayo, when have you been as desperate as Jairus and the bleeding woman? What did you do at the time? What is happening in your life now that we can pray for and thank God for? So, kinignan ko ang oras. So, we have 10 minutes. Groups of 3. Sagutin natin itong reflection. Tandaan natin, mararanasan lang natin ang tagumpay sa kinatatakutan natin if we believe. So, I want you to look for 2 people, 2 persons. Kung gusto niyo yung katabi nyo, gusto na yung small group mo ay naririto, lapitan nyo at palakasin natin ng isa't isa. Meron ba kayong mga karanasan na katulad ni Jairus at ng mga babae na to? At ating ipatotoo. Anong ginawa mo para kung yung isang tao na maaring naririto, hindi alam ang gagawin, matulungan natin gawin. So, we have 10 minutes para small group meeting ulit tayo, 1-on-3. O tawag natin dito ay Van. So, manap ka kung sino yung small group leader mo, puntahan mo, and pag-usapan. Kung wala naman ay manap ka ng makakasama. Okay? Okay, so mas maganda kung mga lalaki ay magsama-sama, mga babae ay magsama-sama, 3-3, at tayo ay magkaroon ng kwentuhang sandali. Itong mga babae dito, wala ba dito isang babae na parang mga baguhan sila? Sige po, we have 10 minutes. Okay. This is the true relational environment. Si Ate Du, wala pa yatang kapartner. Meron na. Sige. Sige po. Okay. Yung mga nasa likod, kuhan tayo. 3 by 3s. Ipag-pray po ninyo ang inyong mga kasama. Kung merong silang pinagdadaanan na kailangan ng ating ipag-pray, yun ang matutulong natin sa kanila. Okay, so balik po tayo sa ating mga dating lugar. Kung kayo lumipat, tayo ay tapusin natin ang ating mensahe ngayong umaga, ating conversation. Okay, so purihin ang Panginoon sa isa pang karanasan ng small group na naranasan ngayon. Okay, so mga kapatid, merong takot na ino-honor ng Panginoon. There is a healthy fear that we should develop. Dapat ay meron tayo. And if we recognize the authority and power of the Lord, we'll be drawn to Him. Yun talaga ang magiging daan para tayo ay lumapit sa Kanya dahil nandoon ang solusyon sa lahat ng ating mga kinatatakutan. When we are close to Him, we will not be afraid of whatever happens around us and in us in this world. We instead grow deeper in love with the Lord. The perfect answer for fear is, according to 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. So kung ginaganap ng Panginoon ang pagmamahal na sa iyo at totoo namang ganap ang pagmamahal niya, pwede kang matakot, pero yung takot na yon ay takot na makakatulong sa iyo. Tayo po ay tumayong lahat. Kasi meron takot na nagiging dahilan ng recklessness. Merong takot na may kasamang pride.
Ang takot na ito yung naglalayo sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay lagi naghihintay at handang gawin ang ating kahilingan para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya huwag tayong matakot. Kung si Jairus, kinalimutan niya ang magiging consequence ng kanyang ginagawa, dahil alam niya si Jesus ang makakatulong sa kanya. Ang babaeng dinudugo, handa siyang gumawa at gawing lihim ang kanyang pagtatangka na gumaling. Pero lahat yun, tinugon ng Panginoon. Kaya kung ano man ang kinakatakutan mo ngayon, let Him know. At kung gusto mo mayroong tumulong sa iyo para kasamang manalangin na kasama mo, sabihin natin sa Kanya at tayo ay magpanalanginan para sa isa't isa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakasarap isipin na kahit iba-iba ang pamamaraan ng aming pagpapahayag ng aming pananampalataya sa inyo, handa kayong iabot ang inyong mga kamay sa amin. Yung aming kahilingan na makakabuti sa amin, magluluwalhati sa pangalan mong Panginoon, kailan may di mo ipagkakait. What a wonderful Lord we have. Salamat, Panginoon. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang. Kahit ano nangyayari sa aming paligid, we stand here confident that you are in control. We stand here confident that you love us. Teach us to love you more. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pagpalain ng tayong lahat.